Hindi kasi kilang. naging viral yung debate namin noon ni Okay. Atty. Sally. Okay. Hindi naman debate, siguro colloquy lang. Yeah. Basta we had an exchange. Yeah. Sabi ko, may napakulong ba? Oh. O sa akin, ang dating sa akin, sa flood control, wala. Eh ngayon, si BBM, may dalawa ng senador na napakulong. Si President Duterte. Wala. Dalawang senador, pero wala siyang pinapakulong sa gobyerno, sa opisyalis Bong Revilla. ng executive. Ayan, sa candidate. Executive wala. Manny Punuan. Sa nasaan? DPWH. Gagawin pang state witness. Hindi pa. Tumaas ng konti ang satisfaction rating ni BBM. Oo. Kung ilan ang tinaas. From -9 ang net approval, naging -7. Ikaw kung minus pa rin, zero pa rin yun. Ano bang pinagsasabi niyo? Pambira. May utang pa din. Pag ginawa niya. Yes. Oh, pag ginawa mo yan, ganun, warning yun kung Pwede wala ka namang muna. crime. Yung sinasabi nilang contract to kill, even assuming na totoo yun, it's not a crime. Conspiracy to commit murder is not a crime. Correct. Because there are only 4 Yes. circumstances. Conspiracy to commit sedition, rebellion, kung ano-ano pa. Pero yung conspiracy to commit murder, it's not a crime. Ang narinig ko yung nag-splicing sila sa words, nag-splice sila na wala namang sinabi doon sa video si VP Sara na contract an assassin. Wala, oo. Walang May sinabi kinausap niyan. akong Kinausap. tao. But even assuming na may kinontrata siya, Yes. it's not a crime. Nakalimutan na ng lahat yun. Para Ano maging ba? crime ang conspiracy kasi, dapat nakalagay sa law na kunyari, conspiracy to commit Sabuatan ng rebellion. ganito. ganyan. Yan. Kung nakipagsabuatan ka para pabagsakin mo ang gobyerno, sedition, rebellion. Conspiracy as a mode and Yun. conspiracy as a crime. Basta, ano yan eh. Pero sa kasi law school. you can imagine the worst of crimes. Pero kung hindi ka gumagawa ng overt act, wala yun. Pag-usapan naman naganap nitong last 3 trial days, ang ating makakasama ngayon sa gabi ito, yung sa daw yung nakatulog sa cross-examination. Bakit ka daw kayo nakatulog? Attorney Pakal. Nakatulog ba? Kala lang nila nakatulog. Pero sabi ko nga, baka ganyan lang ako. Tsaka hindi naman nila nakita ang eyes ko. Sabi nila, method acting daw yun para nagpa-ponder. Hindi, nakakatuwa yung anak ko. Ano, bakit, Kaya ni sir? Paolo, kinuna niya ako. Tapos pinost niya, nag-trending. Sabi niya, Dad, 3 araw pa lang yan. Kaya mo pa? Kasi nakagano'n ako, parang pagod na pagod. Oh, di ba Akala parang... ko, attorney, board ka na sa cross-examination. That's the entire proceeding. Aboard ka? In what particular yung na-board kayo? Eh, kasi unang-una yung presiding officer palagay ko, balikan niya uli yung mga pinag-aralan niya. Panay ano siya palpak, in other words. Can you imagine, particularly? he allows somebody to publicize her cause or their cause in the trial. Magpipresent ka lang ng testigo. Mag-i-speech ka ron. Ano ba yan? Tapos papayagan niya. The timely objected naman by the defense. O ano sabi ni presiding officer? I will listen first and then I will decide. I will know whether I'm going to strike it out. Nasabi na. Napakinggan na ng buong bansa. Ano ka ba? Kasi nga, sui generis yan. Political, judicial, administrative. So, But the point is, hindi mo alam hindi ko marunong, in other words, mag-preside. so 6 na trial days, 2 pa lang witnesses ang went through the process. Dalawa lang. 2 pa lang. Dalawa pa So lang. how long do you think will it... Alam mo, isa pa, huwag naman magagalit yung abogado. Bakit hindi tatagal? Kayong dalawa, nagpa-practice kayo. Direct. Concrete example lang. Sabi mo, ay may 4 na ahensya nag-react sa mga pahayag ni Vice President. Di sagot naman, yes sir. At ang sabi, inuulit niya lahat ng mga sinabi. At ang sabi mo, 4. 1, 2, 3, 4. Sabihin mo nga sa amin kung ano yung sinabi yung halimbawa, PNP. Sasabihin naman kung anong Witness. remark niya. Uulitan na naman ng abogado. Ang sabi mo, yung wala sinabi, tatanong na naman siya. Pagdating doon sa second, ang sabi, madalit sabi, paulit-ulit. Redundant. Parang, ang nakikita ko lang, I think this is his first shot at prominence. Kailangan yung camera nakatutok sa kanya na matagal. Kaya matagal. Do you think they're doing it for the purpose of Hindi, educating? para sa kanya, I don't think educating. Kasi kung kayo yung mga abogado, I'm sure, tatanungin mo, may 4 na reaction. Ano yung 4? 1, 2, 3, 4. Ano yung isa? Tapos na. Ano yung pangalawa? Ano yung pangatlo?
tapos na kagad eh. In 2 minutes tapos ka. Pero ito, my Puro God. summation, puro summation. Inuulit niya yung sinasabi ng testigo at anak ng... Beating a dead horse. You are referring to the prosecution Oh, lawyer. yung abogadong counsel Si for the Attorney House. Liguatan. Your Honor, Whoever he Ligutan, is. ligutan. Your Honor, please. Oo. Huwag mo naman daw masyadong tirahin. So, tanong natin sa Attorney Panelo, kasi parang napuri mo si Senator Judge Risa Ontiveros. Eh kasi naman, binibira siya na, bakit ka naman nagtanong ng gano'n? Eh bakit naman hindi? Dapat nga yun ang mga tanong mo eh. Kasi, ang puta niya, teka muna, may impeachable offense ba ito? Ito ba crime? O ito'y masamang asa lang ng Vice Presidente? At hindi masama impeachable. doon? Yan ang mga dapat na tanong. Tsaka alam mo, ino-objectan ko or kinikriticize ko, you're limiting 2 minutes sa The mga judges. senator. My God, this is a collegiate body. Batang Supreme Court ba? Nililimit ang mga sarili nila pag nagtanong. 1 oras pa nga eh. pero- Bakit naman sila hindi pa pwede? 21 senator judges. So, Kahit pa, you want to find the truth, then give leeway to all these people. Hindi pa pwedeng nililimit mo. pero ang sinasabi nga nila, the Senate minute is longer than Senate minute. Di ba? hindi naman 2 minutes talaga actually. Can Congress stop time? Meron ganyan kaso eh. Dahil nilimit mo, siyempre, nagmamadali siya. Yung gusto niya sabihin, hindi niya At least lahat natatapusin sila niya na applicable agad. yun. Applicable yung 2 Tingnan mo si minutes. Justice Marvick Leone kung magtanong. Abutin ka na 1 oras sa tanong niya. Anyway, Dapat ganun. sa Para tatlong- malaman mo katotohanan. sa tatlong mga panyeros dito, tatanong ko, ano po yung pinaka-highlight nung 6 impeachment trial days? Ano nakita niyo maganda? Simula tayo kay Attorney Jess. Wala akong 6 kasi masyadong ano na yun eh, malawak. Doon muna ako dito sa last week lang. Okay, kasi sige. last week naman, nag-comment na tayo sa last week. Oh, no? sige. This week sa akin, ang pinaka-remarkable ay yung 4 factors na tiningnan ng NBI agent. Bakit serious yung threat, no? Kasi yung isa doon, nakakalimutan namin usually. Ako nga, hater ako ni VP Sara, ha? O, aminado ako, di ba? Tinitingnan ko, grave threats ako. I agree, grave threats siya. Pero usually nakakalimutan ko yung isang sinabi at na-highlight ito ng NBI witness natin na merong nature of persistence daw. The nature of the instruction is wag mong tigilan. Si Lotok yan, no? Yes, si Lotok. Patayin mo hanggang mamatay sila, ganon. Yung nature daw ng instruction na yon shows na serious and real yung threat kasi persistent. So, that's from the witness, ha? That's not Ligutan talking. That's not a senator judge talking. Madami pang ibang remarkable. Pero sa akin, remarkable yun kasi na-highlight niya yung ibang factor na ako usually, kahit na bias ako against VP Sara, nakakaligtang. Okay. Attorney Jimmy. Ako yung investigation data forms na antedated, yung pagka-receive, Hindi ba among yun many, typo no? yun? Hindi yun Yung typo? mga typo errors, that's what I meant, no? Palagay ko yun yung pinaka-telling, no? Na there is a parang coordinated effort, no? Na talagang i-build up yung case regardless of facts, no? Kailangan po maintindihan ng publiko, give me a minute, no? Na I'll give may- you political minutes. Thank you. Salamat po mga kapatid. Hindi kasi, yung mga ibang typo errors, maliliit. Huwag na natin pag-usapan yung ma'am naging mama, yung Department of Justice daw, imbis na Department of Education, si Sarah, okay lang yon. Pero yung receive, na Feb 12, ginawang January 30 para ma-antedate sa February 5 na initiation. Siguro naman there is malice there. Handwritten pa. Okay. So, marami pang iba, pero yun muna for now to show that there is a coordinated effort. Oh, alam natin na nakita sa TV si Attorney Sal sa tabi ng witness stand, kaya kitang-kita sa TV. Although nakatulog ka o ano ka, ano pinaka-highlight Hindi na naman nakita nga. sa'yo? Hindi yung last 3 days. Tanong mo, anong pinaka-remarkable? Saan yung nagising ka talaga? Hindi Nang dapat, nagising ka hindi tuloy. dapat remarkable. Ano, sir? Anong pinaka-unremarkable? Oh my! Ay, madami. Ano po? Yung itong testigong itong binanggit nyo, napaka-evasive. Si Wala Loto? pa itong sinagot na diretso. Wala Palagi nga. meron Oo, siyang oo. iwas pusoy palagi. Saka yung, talagang- nakakainis, ano? Ginagamit niya yung pagka-abogado niya. Lalong nahalata tuloy siya. Disqualifying his Si Lotok yun? statements. Si Lotok? You mean Lotok? Ewan ko kung lotok yun o naluto na o whatever. Notok daw eh. Notok. Walang Parang, sinasabi. I share sa, Ang biro lang. Attorney Sal Panelo. Kala ko may 2 cheese eh. May, di ba si cheese ganon? Sabi ko, may cheese, si cheese ba nagsalita? Ba't, Grabe! Anyway, let's go to our headlines for the week na magiging patok o putok. Nung unang nag-guess natin si Attorney Sal, wala pa sa nito. So, explain ko sa inyo, sir, ang patok, you'd agree.
Yung putok, you disagree. So let's go to our headlines for the week. Headline number 1. Matapos maging sentro ng usapin sa impeachment trial si NBI Director Melvin Matibag, muling umingay ang NBI investigation sa 2019 SEA Games Cauldron controversy na maaaring magdamay kay Senator Alan Peter Cayetano. Ang muling pagbuhay sa investigasyong ito sa gitna ng impeachment trial, patok o putok? Natin sa Attorney Sal, kasi alam ko, patok, putok. Disagree, di putok. Putok, yung red. Yan, putok. Kasi alam mo, 4 na taon na nakakaraan, in power na sila. Bakit naman ngayon lang inilalabas yan? Kung kailan naman may impeachment. Di ba? Ganun lang kasimple yun. Okay. Attorney Jimmy, patok o putok? Eh, siyempre, putok na putok. Alam nyo, ako po ay bahagi ng government bureaucracy nung nangyayari ang SEA Games. And I was a witness to it. Pag-core ka, no? Yes. And in fact, nag-donate kami dyan, fully liquidated. Yes. You know what? Sa What? kapraningan ko noon, I kept all the records of the liquidation para pag dumating yung mga panahon na ito, meron akong May record panglaban. ka, Oo. oo. But the point is, Alan in particular, he's my friend. Disclaimer ha, disclosure. He likes to make beautiful things. Gusto niya maganda, maayos, orderly. Pero tuwing gagawin ba natin yan, lalagyan ba natin ng mali siya? Recently, nag-resurface na naman yung mga kikiam issue na matagal nang nadibang. Ano yung kikiam? Dati, sinabi nila, ang pinapakain daw sa athletes, sa laki ng budget, puro kikiam. But Yun ba actually, yun? it was a poor picture of some, I think, Chicken longganisa. oo, na masarap, Sabi ni na wala Senator problema. But the fact that that is resurfacing on the internet means there is again an effort na coordinated na imalign si Senator Cayetano. Okay. Attorney Jess, patok o putok? Outgunned but not outclassed, ha? Okay. Siyempre, patok, no? Okay. Eh kasi, President Duterte, with all due respect to the two gentlemen, cleared Senator Alan Peter Cayetano prematurely. Noon, I remember this very distinctly nung panahon na yan, no? But I'd like to point out, madami pa din kasing questions that remains to be that needs to be answered or that remains to be asked. Si Senator Risa Ontiveros, kaya galit na galit si Senator Pia Cayetano kay Senator Risa, I have to say this, is because Senator Risa was one of the first na nag-question dito sa 2019 SEA Games and she did not accuse corruption. She just asked questions na yung joint venture agreement, bakit hindi dumaan sa bidding, may behes loan ba, is it a white elephant? Ang daming tanong. Ang daming tanong, hindi pa din nasasagot. At ang isang tanong din dyan, bakit ba nag-react si Senator Alan Peter Cayetano? Kanina lang, sa ating sariling show and sa ibang mga interview si Senator ni NBI Director Alan Matibag, NBI Director Melvin Matibag, sabi niya, bakit ba nag-react si Senator Alan? Wala naman sa SEC documents tsaka sa GIS ang pangalan ni Senator Alan. Hindi sinabi ni NBI yan na Alan Peter last week. Wala siyang sinabing pangalan. Ang sinabi lang, congressional insertions. Ang sinabi lang niya, 2019 SEA Games investigation, which involved budget insertions, white elephant, behes loans, walang bidding, etc., etc. Walang sinabing Alan Peter. Oh, pero siya ang central figure ng SEA Games. Face Kaya go, obvious face na go. obvious naman. Na si National Organizing Committee Chairman si Alan. Bato-bato sa langit, ang tamaan, Tinamaan. Exactly, kaya nga siya nagsasalita ngayon eh. Ba't ngayon nga lang? Pwede mo naman imbestigan ng silensyo yan. Bakit ngayon lang? Lalo magiging testigo ka rito? Te-take off lang ako kay Attorney Jess, sabi niya kanina, na cleared ng ombudsman si Senator Cayetano. No. Don't forget, na cleared din ng ombudsman Hindi, ni Duterte daw. Vince Dizon Dizon. ng BCDA kasi talaga Yes. implementer on the ground. And what I said was, President Duterte. Sabi, walang kinalaman yan si Alan. Okay yan. Ganon. Wala Sabi akong ni anyway, PRRD. hindi ko- Iba yon. Yung kay Vince Dizon, may mga nagkaso ka na BCDA, then BCDA chief, Vince Dizon and a few others, they were cleared by the ombudsman. Ngayon, hindi ko din alam yung detalye ng kaso na yun. Ako din, hindi ko sasabing exempted si Vince Dizon. So Baka in one, sabihin ni Tingnan mo na. Atty. in one Jimmy, sentence, hindi suspicious ang timing? Not at all? suspicious or not, kung may pananagutan, dapat Teka mo na. imbestigahan. Unang-una, hindi ba itong si Matibag sabi niya, iimbestigahan niya rin si Dizon. Correct. Na-exonerated na pala. In other words, to justify yung pag-tugis mo kaya, ginagamit niya si Dizon yung pala. Exonerated na. Na-exonerate na. Pangalawa, tingnan mo na. Teka, correct mo na Di kita. ba si Ontiveros, kamo, siya Privilege speech, O, ang tanong ko naman, 2020. ba't naman hindi tinuloy ni Risa?
Marami na pala siyang tanong. Dapat pinaimbestigahan niya. Kinarangan Okay. ni Senator Pia Cayetano. Oh, iba, Galit na galit. Teka Kahit muna. pa inarangan, Teka. dapat ituloy pa Oh, rin. gabel na, gabel. Tuloy pa rin. Di ba fact checker ako? So sabi ko, yung si Senator Risa, di ba ano mo na nga, tapos ang pinaka-point dyan is, nawala na sa isip ko, magpatuloy ulit tayo. Only Vince Dizon was cleared. Oo, yeah. Si Senator Alan, he wasn't cleared by the Ombudsman kasi hindi siya nakasuhan noon. Oo. Because President Duterte sabi, cargo ko na to, Oo. wag niyong kasuhan. O siya nga ayun, pala, eh, teka muna, ito, bago ko correct nakalimutan, naman, wala ha? na naman yun sa isip ko. Si Vince Dizon gagawing witness ni Matibay. Baka. Hindi pa Oo, sure yun. Hindi as such, Hindi, but teka muna, witness. Kasi kasi na-clear si- nga na ombudsman eh. Kasi si Pinky Web kanina, lumapit sa akin, oy, sabi niya, nasa social media, sabi mo na, Panelo, Alan Cayetano is accountable doon sa nangyari. Sabi ko, ano bang ibig mo sabihin na accountable? Managot ka kung may diferensya, kung may anomalya. Pero itong mga, siguro, yung mga fake news na pinalalabas sila, sinabi na ni Panelo na guilty, sus Mariosa. He's the accountable officer. Accountable. Oh, bilang- accountable officer. Siyempre, Oo. you have to account. Kung may accountability. Kung meron. Eh, kayo, tatlo I kayong agree. lawyer. I agree. Tatlo kayong lawyer. Di ba pag na-cleared ka na, hindi na applicable yung double jeopardy kasi cleared ka naman? Depende kung ibang ibabagsak sa ibang crime. ground, Parang ginawa kay Rodante Marcoleta. Oh, bakit napasok sa Marcoleta? Ay, declared naman siya sa Comelec, halimbawa, pero hinanapan ng ibang pectus para sa plunder. At saka walang double jeopardy kay Sec Vince Dizon because he was only cleared by the Ombudsman. Hindi siya na-arraign. So, hindi siya acquitted or what. So, hindi pa applicable ang double jeopardy. May element kasi yung double Pwedeng jeopardy. bawiin ng ombudsman ngayon and sabihin na kasi prosecutor lang na naman, mali no? yung investigation namin nun. Bakit? Sino bang ombudsman nun? Martinez. Pero ako na, in fairness to the former president, alam mo si Presidente nag-iimbestiga yan. Yeah. Niyayari niya talaga. Mga Yes. cabinet Fiscal members, yan eh, dating sinisipa fiscal. niya. Kaya nung sinabi niya si Yes. Alan, okay, palagay ko inimbestigahan niya na Yes. yun. Okay. Kita mo, ilang cabinet members ang tinanggal I niya. cannot agree with that, Attorney Sal. Bakit? Dito din sa show na to, napag-usapan natin dati, sino napakulong ni President Duterte na corrupt. Wala. Ay, Hindi, mali ka doon. Yap, Pero nakikialam yung sa sa district customs, engineer. yung brad Teka. niya, dalawa. Pinakulong niya. Nakalimutan mo na yata yung sa customs, ha? Hindi lang kulong, pati yung tinatanggal sa posisyon kapag may whiff of Kailangan corruption. kulong. diba? Mas Teka. importante yung kulong. Hindi, Teka. dalawa ang kinulong niya. Brad niya pa, fraternity brads niya. Anong ginawa ng dalawang customs boss? Hindi ba tumanggap ng magkano yan? 50 Oh, yung- something million? Wasn't it the BI? BI yun. BI. Oh, whatever, BI. Ah, Pero mga BI brads pala. niya Yeah, yun. yung brads niya yun, dalawa. Mga brads niya yun. Oh. Pinakulong niya. Senador, may napakulong siya? Ay, hindi, pinag-uusapan. Sabi mo, walang No, flood napakulong. control, flood control. Pinakulong na nga. Teka. Okay. Teka, now I feel how it feels sa impeachment trial si presiding officer Chis Escudero. Gusto na lang niyang nataasan ng kilay, wala na nga Hindi yung kasi kilay. naging viral yung debate namin noon ni Okay. Atty. Sally. Oh, Hindi naman debate, siguro colloquy lang. Yeah. Basta we had an exchange. Yeah. Sabi ko, may napakulong ba? Oh. O sa akin, ang dating sa akin sa flood control, wala. Ngayon si BBM, may dalawa ng senador na napakulong. Si President Duterte, wala. Dalawang senador, pero wala siyang pinapakulong sa gobyerno, sa opisyalis Bong Revilla. Nag-executive. Hindi, Alyansa candidate. executive wala. Manny Punuan. Sa nasaan? DPWH. Gagawin pang state witness. Hindi pa. Madalit sabi, papalayain mo. Parang Vince Dizon din, no? Gagawin state witness. And, Moving on. so we are going on to the headline number 2. Habang hindi pa humuhupa ang mga isyong kinakaharap niya, may bago ng pwesto si dating DBM Secretary Amena Pangandaman. Siya na ang bagong chairperson at CEO ng Al-Aman Islamic Investment Bank of the Philippines. Ang appointment na ito, patok o putok. Ay, pumunta kay Amena, disclosure din, no? Kaibigan ko si former DBM Secretary Amena Pangandaman. Matinong tao yan. Pero gusto kong balikan, hindi ko na tanong eh. Dati, last week, ang pinagtalunan natin yung number of objections. Ngayon, ang daming manifestations. Gusto ko muna kunin yung... Yun nga ang ayaw ko doon, pinapabayaan ng presiding officer na magsalita. You have to prove your case through your witnesses, hindi yung nangangampanya ka doon. Yun ang ayaw na ayaw ko sa lahat. So, parang ano din to? Kaya nga, di ba tinawag kong propaganda proceeding na I thought I was watching an impeachment trial. Yung pala, Oh, my. propaganda proceeding pala ito. Okay. Anyway, Attorney Jess, what can you say yung kay Amena na... Okay, ako na mauna. O, patok o putok? Baka magulat yung dalawa kong katabi. Oh. Putok. Hindi Okay. ako agree. Oo.
Pero ibang reasons ko. Oh, what? With all due respect to your good friend, nasabi mo na, good friend, baka yeah. mas maging mabait ako, di ba? But Amena Pangandaman was in the thick of things, not just in this administration, but also in the last administration. Nasabi na yan ni Yusek Roberto Bernardo na parang may kasama sila sa DBM. Part ng mga masterminds with Cabral, Bernardo. Ito kasi, ito yung mga ASEC, Yusek na umangat. Okay. Panahon ni President Duterte, DBM yan, si Amena Pangandaman. Madami din niyang kalokohan. Hindi nga naimbestigahan yung flood control nun eh. Nagpa-press con si Congressman Rolando Andaya kasama si Marcoleta sa kanan. Kaso walang ginawa si Congressman Marcoleta noon. Walang ginawa si President Duterte noon. Liniklamo nila si DBM Sec. Joke noon na under si Amena Pangandaman. So, madami pananagutan to si Sec Amena. Fact check lang kita ha. Amena was never in the DBM. Ano siya noon? President Duterte? Ano siya, nasa... dating staff No, siya she ni was a career Angara. officer. Oh, After Angara, she was under Jokno. Oh, siguro consultant, but not DBM. Yusek yata siya. No? She was Yusek or Yusek ASEC. ba? Yes. Anyway, I will stand on that. okay. Na-fact check mo ako. Anyway. Checking the fact checker. Yeah. The memory lapse. Anyway, Attorney Jimmy. Ako, I don't particularly care kung ma-appoint siya or hindi. Oo. As long as, Islamic, ano. kasi she's not that's not a position that can affect any ongoing investigation. Ang issue ko is that in the recent Supreme Court oral argument, she was particularly named. Not naman badly, pero she was named as part of the kumbaga machinery of approval ng mga releases ng gobyerno. Ang problema dyan sa unprogrammed tsaka programmed appropriation, particularly, kunyari, yung, let's pick one, yung routine maintenance for national roads. Meron na rang 1.6 billion sa program, tapos meron pang 3 billion sa unprogrammed. Pero ang nirelease nila, Amena Pangandaman, 13.5 billion. So tinatanong, saan nanggaling yon? Sa savings ba? Sa ganyan? So there's much to ask of her. Bakit hindi pa siya pinapatawag sa mga flood control na hearings? Oo. So kung i-hearing natin yung Coldron tsaka yung SEA Games, i-investigate natin, unahin naman natin yung flood control, ituloy na natin, pati yung 18 Marines. Attorney Panelo, patok o putok? Putok yun kasi nasa kontrobersya nga siya eh. Inaakusahan nga siyang kasama sa flood control project corruption. Bakit ang sinisisi ko dyan ng presidente, in-appoint niya eh. Bakit mo ina-appoint yan? Naalala ko tuloy, yung ginawa niya kay DILG Secretary Benar. Para sa akin eh, Sino may gawa? si Benar, di ba DILG Presidente Secretary? Marcos, you mean? In-appoint niya. Cabsec. Can you imagine, sabi, demotion niya, you're insulting DILG Secretary Benar. Why? Powerful yung DILG Secretary. In-appoint mo siya isang posisyon na in-abolish mo because according to you, insignificant and redundant. Tapos ilalagay mo siya Tapos dyan. Paano makakatulong? Kung baga, magaling itong si Benar, tapos ilalagay mo lang sa walang kakwenta-kwentang posisyon. So, idadagdag ko na ngayong ano. Madalit sabi yung presidente ang may problema dito, hindi yung mga in-appoint. So, do you think na merong hawak ang si former Secretary Amena? Ikaw sa- nagsabi niyan, palagay ko, maniniwala ako sa'yo. Objection, leading. This is Leading. not a trial. Redirect. Rephrase. No, sabi- Kasi ang alam ko, ang DBM Secretary, siya yung nagre-recommend sa Pangulo ng mga line item dito. So yung pag lilik natin yung 2025 budget na sa flood control, na-recommend yung mga line item. Pero si Presidente, bakit di niya sinunod yung recommendations ng DBM? Siya din ang pumipirma ng SARO. Oo. Oo. Ano na, online na yung mga saro ngayon, nawala na yung notice No, of kasi. but for unprogrammed appropriations, which is the main problem of my good friend, Attorney Jimmy, and the problem of mga pinklawan, akala nila, go Marcos sa mga pinklawan eh. O walang ganon. Pero- unprogrammed appropriations are a problem. To update you, the Supreme Court yesterday ended their oral arguments on the unprogrammed appropriations. So, ihintayin natin kung naintindihan, na-educate ng mga... And wala daw mabigay na documents ang Congress in the preparation of the unprogrammed Wala. appropriations. Pati sa BICAM, wala Huwag din. natin kalimutan niya, yung presidente, nung sinabit niya sa Kongreso, siya ang... di ba, una yung budget secretary, gumawa. Oo, yes. Bibigyan niya kay presidente. Yeah. So, madali, alam niya kung ano yung mga program, ano yung mga So, binigay niya sa Kongreso.
Pagkatapos dinagdagan pa ng Kongreso, ibinalik sa kanya eh. So dapat alam niyo yun. Kaya nga ever since, sinasabi ko, responsible ka dyan. Alam na alam niya Complicit yun. ka dyan. Walang ano eh. Nabanggit mo kaduda-duda. kanina, nabanggit mo si Benhar, Secretary Benhar. Ngayon naman natanggal si Health Secretary Erbosa and replaced by an insider from the National Orthopedic, Dr. Pujalte. Ano naman nakikita? Hindi ba may, ano siya, di ba Knee nagpa-opera siya? surgery, Mahirap Parang yata kay eh. former President Estrada, both knees na biro mo yun. knee replacement. Talagang dapat yata magpahinga siya. Mahirap yung wala. Paano ka makakatrabaho patok. kung... Pero meron siyang Ano? patok. Hindi. Tapos na yun. Patok Hindi, yan. Hindi ba? Oh, sige. Ang alam ko dyan, kasi nakausap ko siya eh. Oo, sino? Si Erbosa. Oo, nakausap ko siya. Nga, a month ago. Sabi ko, Sek, bakit ba parang kinakasuhan ka ng mga empleyado mo? Oh, Kasi na-discover ko yung mga anomalya nila, yung yung mafia mafia. nila. Okay. Yan ang katotohanan. Kaya pala. Okay. Kasi marami din siyang kasong sa ombudsman, may pending. Mga DOH employees Exactly. and Kasi nga, anonymous. talaga naman, ang mga kalokohan nasa babae. Hindi mo kumisa, mga sekretary, hindi nila alam yun. Usually, USEC, ASEC, saka yung director. Yeah, kaya nga mahirap din yung mga joining the cabinet, it's bad for your health. Kasi resign out of health reasons. The health secretary Yes. became unhealthy. Unhealthy. On that note, let's move on to headline number 3. Mukhang may bagong season na naman ng Amerika at Iran. Kasunod nito, muli na namang nanganganib tumaas ang presyo ng langis. Ang tugon ng Pangulong Bongbong Marcos sa nakaambang oil crisis. Patok o putok? Unahin ko si Attorney Salpanelo. Ano yung sinasabi niya? Anong tugon? Yung tugon ni PBBM sa nakaambang oil crisis. Anong yung tugon niya? 2,000 ayuda, pesos. Actually, bibigay sa 7.5 million household na naapektuhan ng Middle East conflict. That amounts to about 12.3 billion doon sa Total. uplift program niya. Alam po ninyo, sa aking pananaw putok. dyan, putok. Kasi, in the first place, dapat hindi nagka-problema sa oil. Why? Kung sufficient ba tayo ever since, alam na nga natin, magkakagera. Bakit di tayo namili noon pa? Pwede naman tayo mamili noon. Di ba? Nag-ambag na tayo sana, nag-reserve na tayo ng marami para hindi tayo umabot sa ganito. Attorney Jimmy. Ako, I hate ayuda. Ayaw na ayaw ko sa ayuda. Galing ka sa pagkura, kayo nagbibigay ng mga ayuda. Because there is a time and place for it, no? Pero kasi, in this predictable to eh. This is a predictable scenario. Una, dapat pinaghandaan, so I will not dwell on that. Pangalawa, I hate the distribution mechanism. Ayaw kasi nilang gumawa ng isang simpler mechanism, which is again, ibaba ang VAT, o kaya itanggalin ang tax sa gasolina na hindi pa nila ginagawa, na wala ka nang i-distribute, mararamdaman ka agad ng tao. Alam ba ang purchasing power ng average Pilipino? Bumaba na ng 16.2%, yung poor. Yung mga mayayaman, mga 3% lang ang binaba ng real purchasing power. So the poor are suffering. Pero wala pa rin ginagawa yung gobyerno, at bibigyan mo ng 2,000, it's nothing. Attorney Jess, Ang patok o putok? Ang takeaway ko doon, 3% lang binaba na purchasing power ni Attorney Jimmy. Ay, hindi, sa puro ko. Joke lang. Magulat kayo ulit. Ako, putok ako eh. Just to consolidate the opinions of the two gentlemen here, lagi kong sinasabi sa show na to yung Oil Price Stabilization Fund, which is Yes. a feature of the Marcos Senior administration, tatay ni PBBM. So dapat he should consider that. We should have an oil reserve, an oil supply to stabilize the price. Pero ang problema ko pa dyan, dahil nga parang more on ayuda, which is not enough to cover, for example, tataas ulit yung mga Meralco bills. Kasi yung generation maapektuhan ng increase in the price of oil, which we generate electricity or a lot of our electricity from. So yung mga sinasabi ni Attorney Jimmy, dapat yon masundan natin yon, reduce VAT in some areas, reduce systems laws, mga across the board, imbes na mamigay ng ayuda, which ako, I don't hate ayuda. But in this case, I think it's inappropriate and napagdaanan na natin na parang may namatay na isang Grab driver or recipient ng isang ayuda. Dahil sa pila. I think dahil sa Napagpila. payout, dahil dito sa Quezon City nga lang eh. So, we have to avoid those kind of situations. May ibang ayuda na okay, this situation, hindi okay. Nakalimutan ko sabihin, alam mo, ang excuse nila dahil hindi sila nag-reserve, kasi wala daw lalagyan. Walang Jesus storage Maria. facility. Pwede, my God. Pero mo yun lang ang dahilan. Pwede naman magpagawa nun. Hindi basta-basta yan, sir. May technology and everything. Dambi talaga. Anyway, muna.
Akala ko, muna. Mami Chu, close naman ng gobyerno kay Ramon Ang. Close naman ng gobyerno sa ibang corporations. We can ask bayanihan na, can we use some of your storage? Okay, that's your Hindi, suggestion. magpagawa ka na lang. Ba't di pwede mong pagawa? Oh, kung ikaw- Ang dami nga nakaw eh. Tapos Teka muna. sabihin mo, wala kang pera. Kasi pareho kayong tatlong putok. Finally, nag-agree kayo na mga putok. At pag kayong Pangulo, anong gagawin nyo? Jimmy, Wow. attorney. First of all, yung mga taxes talaga, tanggalin na. Dun, tsaka yung VAT, ibaba. Or in fact, tanggalin muna. Kasi the relief should be felt immediately and equitably. Okay. Hindi yung namimili na naman, papapilahin yung tao. Kasi pag nag-cost-benefit analysis ka dyan, these people lose more from missing their jobs and school and whatever and going to these payout places. That's why I hate ayuda. Not the concept of ayuda, but the payout mechanism. Ako muna sasagot sa iyo. While Congress is not in session, ang Pangulo pwede mag-issue ng executive order Yes. to reduce or to suspend. Pero pag ang Kongreso ay in session, kailangan dumaan muna sa Kongreso yun. Yes, but the influence of the President over the Congress is very clear, di ba? No. Pwede niyang majority Pwede ngayon ng suporta sa mag-certify siya ng bill. Kasi Yes. it has to go to the process. And it Yes. will take a lot of time. Kaya ngayon dapat habang ang Kongreso So ay you're saying the adjourned. President has a weak political will? Hindi niya kaya? Ikaw lang sabi niya. Ano Attorney naman Juan. eh. I'm saying, I'm getting it from your Leading! statement. Yeah, yeah. Objection! Yeah. Leading! Yeah, yun ang immediate. Talagang magaling ang presidente yan. Alam na, kayang-kaya yan. Napa-impeach na nga si Inday eh. Oh, Napakulong na nga si Presidente Pero ikaw nga, Duterte. kung ikaw nga Pangulo. Tinanggal niya nga si Tory publicly. Tinanggal niya yung executive secretary publicly. Yan ang political will. Kaya lang, sa kanya sarili lang, masama. Kaya kaya-kaya niya kung gusto niya. Yes. Tanggalin niya yung mga buwis na yan. Pagkatapos, magpagawa siya ng lalagyan ng mga langis. Kadali-dali naman gawin. Hindi, yeah, Ang take a problema, ang hiling nitong wala nang ginawa kundi magbiyahe. Habang may problema ang bansa, nagliliwaliw, nagpapakasasa sa kaligayahan. 45 foreign trips since June. Oh, tanungin kita, Opo. meron ba yung sinasabi niya mga pledges? Magbigay ka ng isa kung may nangyari doon sa mga pledges niya na sabi yung i-invest dito. Nasa Wala. pipeline daw. Oh, sus Maria Josep, 4 na taon na eh. Attorney Wala pa Jess. kahit isa. Attorney Jess. Ayaw mo ulit, Mami Chu, kasi mga batas to eh. But aside doon sa mga sinabi ni Attorney Jimmy, no? Siyempre, yung excise tax, yung mga VAT, ay madami dyan nadagdag sa langis because of the train law. O siyempre, ako support ako. Alisin yung ibang nilagay ni President Duterte doon. The other thing is, ito, hindi na anti-Duterte, which is yung EPIRA law. It's Yeah. time to amend. It's time to abolish it. Kasi napakamahal ng kuryente. Baka matanong mo, bakit kuryente bigla yung pihit ko? Kasi yung langis, Ang laki ng bill natin, ha? drives Grabe a yung lot amin. the price of electricity. And so, kailangan natin na tayo, we're the second most expensive electricity in the ASEAN region, if not Asia. Kaya nga wala pumupunta investor sa atin, eh. Businesses, investors, correct. Tapos tayo na walang choice, nandito tayo sa Pilipinas, naghihirap tayo. So, yun, it should benefit everyone, not just a few. Yes. Ngayon po, para tayo pag-uusapan sa politektakan yung impeachment trial, ay mag-gap muna po tayo. You are still watching Politico Talks. You are still watching Politico Talks sa Bilyonaryo News Channel, sa Politico Talks Facebook page at sa Abante Online. Ngayon po, punta na tayo sa politaktakan. Attorney Sal, matapos ang 6 na araw na impeachment trial at 2 witnesses na dumaan sa matinding pagtatanong, ano ang overall assessment ninyo? Lumakas ba ang kaso ng labang kay VP Sara o mas pumina o dumami ang duda? Yung tanong, yung predicate mo, lumakas pa, ibig sabihin. Meron from the very start. Wala nga eh. Wala nga kaso eh. Wala. As in, wala. So, Lalong lumalabas yung mga kasinungalingan. So, ito ang dahilan bakit tumaas ang SWS survey ni Yun. VP Sara? Plus 31%. Oo. Oh, at lalong bumababa naman yung isa. Plus sabi niya, tumaas ng konti ang ang satisfaction rating ni BBM. Oo. Kung ilan ang tinaas. From -9 ang net approval, naging -7. Ikaw kung minus pa rin, zero pa rin yun. Ano ba pinagsasabi niyo? Pambira. May utang pa din. Pero pag i-compare mo kay former GMA, ng ending niya, -29.
Oh, at least meron pa siyang last 2 years. to- Irrelevant, Your Honor, irrelevant. Uy, but I have to clarify negative 15 to negative 7 na lang. Hindi, ako lang, Si take PBBM. away ko So, lang malaki dun- yun, ah. Oh, pero Okay. take away ko lang doon sa plus 31%. Kala ko ba meron dapat dito betrayal of public trust? Eh, ba't ang taas ng public trust rating? Oh, pero The i-clarify ko public lang doesn't din. feel betrayed. Yung plus 31, plus 29 niya, naging plus 31. So, yung plus 2 is statistically insignificant. Okay. Tumaas. Anyway, Lalong insignificant naman yung Minus 9 from zero to number zero pa rin. Negative pa rin. Minus 9 to minus 7. Hindi ka pa rin kahit anong sabihin mo. ito kayo mga gentleman lawyers. Ito, tatanong ko yung isang gentlewoman lawyer sa Senator Judge Pia Cayetano. Meron siyang may tumatak na tanong sa impeachment trial na what would be the difference between a mere warning and a threat? How would you answer that? How about the typo error? Makakapekto ba to sa kaso? How do you feel sa pagdadrop ng mga witness, prosecutor, and the like? Anong sagot ni Lotok doon? Wala, di ba, manifestation yun. Di ba yung isang katerbang manifestation yung nangyari nung last... Hindi niya tinatanong yung testigo. Hindi, manifestation niya. Ay, yung isa, yung how would you, ano yung... Mere warning and mere threat. warning or Anong threat. legal difference? Oo. Of course, you know the difference. Yung threat, of course, is obviously it's a crime kung grave. Eh, yung warning is Pinapaalalahanan ka lang, mabala lang sa'yo yan. A warning involves anything na hindi crime kapag ginawa niya. Yes. Oh, pag ginawa mo yan, ganun, warning yun kung Wait, wala teka namang muna. crime. Yung sinasabi nilang contract to kill, even assuming na totoo yun, it's not a crime. Conspiracy to commit murder is not a crime. Correct. Because there are only 4 Yes. circumstances. Conspiracy to commit sedition, rebellion, kung ano-ano pa. Pero yung conspiracy to commit murder, it's not a crime. Ang narinig ko yung nag-splicing sila sa words, nag-splice sila na wala namang sinabi doon sa video si VP Sara na contract an assassin. Wala, oo. Walang May sinabi kinausap niyan. akong Kinausap. tao. But even assuming na may kinontrata siya, Yes. it's not a crime. Nakalimutan na ng lahat yun. Para Ano maging ba? crime ang conspiracy kasi, dapat nakalagay sa law na kunya conspiracy to commit Sabuatan ng rebellion. ganito. ganyan. Ayan. Kung nakipagsabuatan ka para pabagsakin mo ang gobyerno, sedition, rebellion. Conspiracy as a mode and Yun. conspiracy as a crime. Basta, ano yan eh. Pero sa law kasi, school. you can imagine the worst of crimes. Pero kung hindi ka gumagawa ng overt act, wala yun. I think I'll disagree a bit because if the target is the president, so conspiracy to commit sedition yun. To contract an assassin to kill the president. Oh, kung paano, So, that's still a crime. oh, yeah. Kung manonood kayo ng mga Hollywood movies sa presidente ng US, mag-threaten ka ng di ba? Sabi nga ni Senator There's a law. Zubiri, There's a law in sa the US States, may oo. batas sila, sa atin daw wala. But we have conspiracy to commit sedition. You mean to say, sa dinabi-nabi ng batas natin, wala tayong ganung batas? Eh kasi yung mga natin, congressman natin tsaka senator, iba naman ang inato mo. Ito, impeachment. Waste of time, di ba? Of course not. Ito, tatanong ko sa'yo. Hindi lang time, waste of money. Yes, 25 billion na dito, It's di ba? taxing to the viewers. Okay, tatanong ko sa tatlong gentleman lawyers na to. Sa 6 days ng trial, may napansin na ba kayo mga senator judge na very obvious ang bias? Everybody's biased. Oo. I mean, nasimulan ko na. From the very start, Name names. No, I don't need to because we already know kung ano ang boto ng bawat isang tao dyan. Kaya nga, iniisa-isa na yung alam nilang boto na to acquit Sara, iniisa-isa na nga sila Marcoleta, sila Bato. So, para sa akin, this is where the political aspect of yung sui generis aspect rears its ugly head. Now, we are spending all of these government resources and consuming the attention of the public. And, by the way, hindi na nakakapagtrabaho ang mga senador, no? Eh, kasi adjourn naman eh. Pero, decided na naman yung case. Decided na yan in terms of these people. Do you think there's at least one there na magbabago pa ng isip? Wala na yan. I think mayroong tatlo eh. Oh. What do you think? Ako What do Na you pwede think? magbago eh. Ako naman, tingin ko while totoo yung may mga partidista sila, pero tinitingnan ko dyan, yung political consideration, yung future nila. Yun. Titingnan nila yung sentimento ng taong bayan. Pag ang sentimento ang pulso ng taong bayan ay galit pag kinundik mo,
palagay ko may magbabago dyan. Sino? Ay, Give me two para to be Madaming fair. na electionist. Okay. Madaming Yung na electionist. electionist, you Ikaw, think? Attorney na Jess. senador. Ako, magiging matapang ako. Sa tingin ko, may 3 doon na bias for for Vice President Sara Duterte. Ba't ko ba laging nasasabing President Duterte? Vice talagang President ano yan. Sara Kasi Duterte. lahat ng prediction mo kasi nagkakatotoo. prophetic yun. May 3. Ay, nako. Ayoko magdilang anghel. Demonyo daw ako. So matapang ka nga. So ano yung May ano? 3 dyan na bias. Senator Robin, Senator Pia, Senator Alan. Okay. Si Very Amy, di clear. sinama? Very clear. Hindi. You know why? Bakit? Ba't mo Because when she asked a question, it favored the prosecution. Bongo, hindi? Ano? Hindi din. Hindi, isa-isahin ko nga eh. Senator Amy, nagsabi siya, Supreme Court decision, na hindi daw kailangan mag-file ng Pangulo, etc. etc. Ano yun? Anti-defense yun, yung kanyang question. So, hindi pa halata. Baka bias pa siya for prosecution. okay. Senator Bongo, Okay. baka magulat din kayo. Oo. Tinulungan niya ang prosecution. O sa tanong niya. Siya lang ang iisang senador na nagtanong tungkol sa inciting to sedition. Oh. Attorney Lotok didn't have the time and opportunity to expound until Bongo asked the question about inciting to sedition. So nagmonolog si Lotok No, about what inciting you're to in saying favor. is there's actually a chance that Bongo will vote in favor of impeachment? I'm not saying that. I'm saying Kasi based bias on- ang pinag-usapan natin. Kaya nga, based on bias, 3 pa lang talaga yung Nagpakita. pinaka-clear na Nagpakita. parang defense lawyer sila. Oo. Etong dalawa medyo hindi pa. Plus, syempre, buhatin ko bungko ni Senator Risa, si Attorney Sal, tuwang-tuwa kay Senator Risa eh. Senator Risa is very fair. Baka sabihin ng mga tao, bias siya against the defense. Nung natuwa ako sa tanong niya, impeachable offense. She asked that to both prosecution and defense. Kaya nga si Senator Pia Cayetano, hindi ko alam ba't ka nag-grandstanding Teka muna. against Senator Risa. Pero I will disagree also. Alam mo, kung practitioner ka sa court, pag, di ba, question from the court, meron kasing mga kalakaran na hindi may lalabas ang testigo. Why? Because of the inexperience of the lawyer. Hindi niya maitanong. Oh, yeah. Yung iwi namang magagaling, alam niya naman na itatago. Kaya, sinasabi ko na wag ho tayo mag-alala kung sa tingin nyo bias. Hindi o meron sigurong purpose yan kaya tinatanong yan. It doesn't mean na porket sa tingin mo pabor sa prosecution, Yeah. bias sa Yeah. prosecution. Maybe they're laying the Kaya nga sabi ko, predicate. magtanong na kayo ng lahat Yes. na tanong kasi you want to find out the truth. Yes. So, And ano, not be limited to 2 Yeah. minutes. Oo. so, ano ang pinakamalaking butas ng prosecution na nakita nyo during the past 3 trial days? Hindi ko makita yung pinakailalim kasi ang lalim ng butas eh. Parang wala akong makita. Parang tani lang nakikita ko. Bottomless pit. Ay, ikaw, Attorney Jimmy. I've already said my piece about the typo. I think it really shows yung coordinated effort. Or at the very least, ito bang case of such transcendental importance, parang wawasu-wasuhin lang nila, napaka-haphazard ng kanilang investigation, mali-mali ang dates, mali-mali ang mga spelling, Oo. may affidavit na predates the investigation. Pero, meron naman, It's very poorly executed. in fairness naman sa defense, meron na kayong nakitang strength ng defense. Kasi para i-prosecute ng ano nyo. Sa defense, may nakita Ako tayo. wala. Hindi nga kailangan na magpresenta ang ebidensya ng defense kasi nga nasa prosecution kung wala, ba't ka magpipresenta. Pero may gusto akong banggitin dito, yung inciting to sedition, hindi ba sinasabi ng testigo, kaya daw nila pinail, kasi natatakot sila na pag hindi nila pinail, yung mga tao mahihikayat. Yung iba. Yung iba. May grupo. Hindi, marami. May mga grupo. Oo. Kaya ito si Robin Padilla, maganda mga tanong. Teka muna, sabi niya, mula nung pinail ba ito hanggang ngayon, sinabi niya hanggang ngayon, meron na bang mga seditious acts kang nakita? Sagot niya, wala. Nakita mo ba sa mga rally si Inday Sara doon? Wala rin. Madalit sabi, hindi totoo. Talagang pinail lang nila. Okay. Sa akin naman, yung kay Robin, siya rin yung naging butas ng mga, sinabi, medyo komunista. Anong relasyon nyo sa pag-ano kay Lotto? Napaka-weird. Oo. Napaka-weird. Hindi, kayo naman, meron naman. Alam mo, in fairness, may punto naman. Kasi, kaya niya sinabi yon. Si Baste kasi, di ba? Si Baste, hindi nila malaman kung ano bang ibig sabihin ni Baste. Ito ba, pabor sa, laban sa first family o laban doon sa, ang punto ni, unang-una, ang punto ni Baste, yung Romanov is Tsar, di ba? Na overthrow. Kasi nga ito yung mga kumbaga diktador, mga Yeah, tyrant ito eh. socialist, socialist. Yung mga nasa baba, ito yung mga workers. Kaya nga na-overthrow. So ang punto ni Basteron, kayo mga tyrant, kaya mag-ingat kayo, baka marurumalong kayo. Okay. Ngayon, yun naman si Robin yung sinabi niyang komunista.
Ano ba ang komunismo? Hindi ba ang komunismo eh? Kasi marami yata hindi nakakalam kung anong komunismo. Kasi nga, Ang university- komunismo po ay isang Ideology. political, Ideology, yes. economic ideology na ang ibig sabihin, lahat ay pantay-pantay. Hindi ba ang Okay. ganda nun? Okay. Kaya lang, ang problema, ayaw ho natin ng armadong pagpapatupad ng ideolohiyang yan. iba na yun. Okay. Katunayan, hindi na last sabihin mo 2 minutes. komunista ka, hindi ka naman mapoprosecute na kasi wala na yung crime na being a member of the Communist Party of the Precisely. Philippines. But the greatest irony, I have to say, no, with all due respect to the two gentlemen, the biggest irony there is that many people are red tagged for being Kaya. communist, especially by the Duterte administration. Okay. And Hindi, Robert teka Padilla muna, is not eh. red They, tagged Teka to be muna. clear, by red allies. tag yun for being a member in a terrorist Of the organization. communist Teka muna. CPP-NPA. Tatlong gentlemen lawyers. Kasi, And Robin gaya was na sinabi called ko, out by Angel Locsin Okay, for okay. his hypocrisy. ang illegal yung Ito armadong ang next na pangingibaka. ano. Kaya pag niredtag ka, hindi masama yun dahil ina-identify mo sarili mo dun sa mga Okay. armadong grupo eh. I will have the last say, Ay, yung sinabi ni Robin kasi from University of Prisons siya. Anyway, punta na tayo sa POQ, our favorite portions, political quickies. Okay. Political quickies. So, quickly lang po. Ano nakikita nyo within the next weeks, within tomorrow? Ganun pa rin. Ano po? Ganun pa rin, Nakakaantok wala. pa rin? Nakakaantok pa rin na trial? Eh, tinanggalan na ng 6 na witnesses, so wala nang looking forward to ano. Nag-drop sila ng 6 witnesses. Eh, ibig sabihin, wala silang wala silang kaso. Okay. So, matutulog na naman tayo sa Monday. Attorney Jimmy. Tama si Attorney Sal, I agree. I think this will be the hindi man least but lesser exciting week kasi nawala yung mga witnesses. So I think babalik na naman tayo sa mga standard questions and pag-educate sa public. If ever magiging may exciting dyan, yung away yan ni Matibag tsaka ni Senator Cayetano. Oo, mauwi sa SEA Games. Yan ang magiging ano dyan. Which is sad because it's extraneous no, to the case. Pero yan ang sad reality ng impeachment proceeding. Teka, babalik ko lang kay Attorney Sal. Yung ano yun sa SALN na next sa Monday. Hindi ba exciting yun sa SALN? Parang repeat-refrain yun sa House. Eh, no? sa akin, numbers game yan eh. So, kung sa tingin ng 13, kailangan mag-i-issue. Pero hindi ako nababahala doon kahit buksan. You know why? Kasi dalawang abogado ito na kini-question mo. Alam nila kung ano ang mali, ano ang illegal. Hindi nila ilalagay sa SALN nila ang isang bagay, isang asset, isang income na hindi nila may papaliwanag pagdating ng panahon. Okay. Attorney Jess. I think it will be more explosive, no? Sabi nila, boring. Sa tingin ko, it will be explosive because na-prove na authentic na yung video, na may utterance ng threat, na may inciting to sedition and elements ng grave threat. Si Melvin Matibag may mga bagong pasabog daw yan. Maliban na doon sa bangayan ng Cayetano versus Matibag, meron pang sariling explosive testimony. Teka Melvin muna, Matibag. bakit yung authenticity, alam mo, kini-question ko, bakit ka mag-prove ng authenticity? Wala naman nagki-question na nangyari yun. Question ng defense. Hindi. They did not stipulate. Oy, They did not Hindi, stipulate. yun ang mali nilang dalawa, na hindi sila nag-stipulate. Teka muna. Kaya humaba. Dapat pwede naman mag-stipulate. Kasalanan ng defense. kayo, No, lalagay ko sa hindi. Senate No. sa Monday, kayong dalawa lalagay ko para ma-alive yung ating audience. At bago pa Kumbaga, tayo... nagsayang tayo ng oras. Exactly. Pinaprove mo yung Mag-o-overtime authenticity, na tayo. wala naman Because of the nag-question. defense. I hold you in contempt. Ako po muli. Ay, teka muna. Pasalamatan muna si Attorney Sal Panelo Attorney for Sal. joining us today. Thank you, Sana always. napakanta natin. Attorney Jimmy Bondo. Thank you Attorney very Jess Palsis. Ito po muli ang si Marichu Villanueva. Kasama niyo dito sa Politico Talks. Dito, sa susunod po, tandaan na may say ka sa politika dito sa Politico Talks.